Sorry for the language, pero you make me sick. This, and this is alarming. Friend, I'm sorry to say that our nature has been exploited. Ano ang mga posibleng dahilan nito? Bakit dumadami ang nagma-mountain climbing or other outdoor activities? Sila ba ay nature lover lang talaga? Or social media climber? What I'm about to show you are the things na kumakalat na all over social media. For the past months, I've been seeing a lot of videos and pictures of people abusing our nature. And as an outdoor enthusiast, I can't help myself but to feel sad about it. Simulan natin sa isang nag-viral na video ng kinall out ng isang lalaki ang mga taong nag-iwan ng kanilang mga pinagkinumang bote sa isang napakagandang view na malapit sa bridge ng Cebu City. Kung kinsa man nagbilin aning mga empty bottles, aning mga chichirya diri nga, mga baga gyud mug mga naw, shame on you. While the city is trying to clean and beautify, here you are, as if you owned the city and leave your garbages here. Na may proper disposal, ana. Clean as you go. If you want to have a good, presentable, beautiful, and progressive city, you cooperate. This is not the way how to do it. Mga baga gyud mo mga now. I feel sad for you. Sorry for the language, pero you make me sick. And the sad part is makikita mo sa comment section na madaming mas kumampi pa sa mga jeje mong bumaboy sa lugar. Brad, mukhang napakmado ka na. Nakaringin sa ikaw ba'y duwan yan? Sa kakainubo yan. Kakaka, kung niligpit mo na yan, sir, sabibo ka rin eh. Siya naman talaga naglagay niyan dyan eh. Kung dilinikan mo na yan, kay kamanpik to. Wait, what? For real? At ito naman ang isang video ng aking kababayan na isang singer-artist na si Sean. Nung nagpatato siya kay Apo Wangkod, ay napansin niyang madaming basurang iniwan ng mga turista sa lugar ni Apo. Hindi ko na-expect yun ah. Grabe yun, grabe yun. Natutuwa ako na naiiyak ako na ewan. Naawa ko kay Apo Wangkod. Masakit na po yung likod mo? Oo. Sakit na. Guys, pag nagpatato kayo kay Apo Wangkod, men, always be mindful sa mga basura nyo. Kaya pagkatapos nyo magpatatura, no, kahit yung basura na lang, men, iligpit nyo na lang yung mga basura nyo. Kawawa, men, kawawa. Parang sakit panoorin namin. Si Apo Wangkod, after nyo magpatato, nililigpit yung mga basura nyo. Mas masakit pa yung nakita ko kaysa sa magpatato siguro, no? Pagod na yung tatas, nagliligpit pa ng mga basura nyo. Ramdam ko ang lungkot na naramdaman ni Sean sa kanyang nasaksihan. Ito naman ang isang video ng isang content creator na nananawagan sa lahat ng mga taong pumupunta sa isang magandang view ng kanilang barangay na mas maging responsable sa kanilang mga basura. Grabe, kwento ko lang sa inyo mga kirat. Napakaganda ng bundok ng Barangay San Carlos. Bakit sino nagpapapangit? Yung mga pupunta na hindi tiga dito mga kirat. Gusto ko lang sabihin sa inyo, bakit ganito kayo dito sa amin? Sana yung mga kalat nyo ilagay nyo sa isang plastic. Grabe, pinapaganda natin yung lugar natin, yung barangay natin. Tapos ganito lang yung makikita mo. Napakaganda ng tanawin, di ba? Pero yung mga yan, no, tama-tama ba yan mga ginagawa nyo? Sana makita nyo yung post na to mga kirat. Sana mapanood nyo tong vlog na to. Grabe naman kayo. Wala kayong awa sa mga naglilinis. Pasensya na po kayo. Concern lang ako dito sa barangay namin mga kirat. Grabe, napakakalat, napakadumi. Grabe kayo. Sa ganitong klaseng mga videos at mga posts, it only proves na dumadami na nga ang mga nature lover. Keme, ang tanong, bakit nga ba ito nauuso? At paano humantong sa point na imbis na sea of clouds ang makikita mo sa bundok, ay naging sea of crowd? Post-pandemic effect, we all know na dumadami na nga ang taong naging health conscious because of the pandemic. Dumami ang bikers, hikers, outdoor enthusiasts
dahil nga alam din ng karamihan na ito ay maganda sa kalusugan, ang preskong hangin lalo na sa mental health dahil ito ang lugar na pwedeng maging payapa ang kaisipan. Isa pang pwedeng dahilan ay ang For the Cloud. Of course, dahil naging trend ito dahil totoo nga naman na madami ang legit na nagbigay sa kanila ng good mental health ang outdoor activities. Kaya madami na rin ginawa ito without totally understanding the true essence of these activities. And worse, some of them just do it for the clout, for social media. So tama nga bang tawagin silang social media climber? Well, regardless kung ano man ang totoo, ano man ang intention mo kung bakit ka umaakyat ng bundok at pumupunta sa magagandang lugar ng kalikasan, nararapat pa rin itong alagaan. I can still remember one of the greatest artists that I've ever met na si Tatay Waway once said, hindi enough na love mo lang ang kalikasan. You should give respect. Kailangan mo itong respetuhin because you cannot justify your love to the nature by just going there. You should give respect. And remember, my friend, nature is not a place to visit. It's a home. And whatever you do to your home is a reflection of your soul. Well, just a friendly reminder.